Sabi ko kung ako'y mamamatay at ganare ang bahay, ayaw kung ako'y dadalhin sa kahit kaninong bahay ng mga anak ko, iburol na lang nila ako doon. Magawa sila ng habong. Nakakalungkot lang isipin na mayroong 79 years old na lola na nagtitiis sa ganitong klase ng tahanan sa gitna ng kakahuyan. Dahil kung yun ay naiisip nila noon pa, hindi na dapat lumabot sa sitwasyon na ganito. Kailangan ko pa bagang magsabi ng aking nararamdaman. Kahit bubong laang, yung kahit walang dingding ay magkabahay ako at bago mamatay ay makatira ako sa hindi natulong bahay. Isang simpleng kahilingan ang gusto ni nanay na matupad bago man lang daw mangyari ang lahat. Ako'y sinisingil eh. Pinapakita ko na lang ang bahay ko. Paano ko makakabayad ka ako sa inyo? Since may butas na ako dito, nakikita na tapat dito, ang ginagawa daw ng nanay, magtatalokbong na lang siya nitong plastic para hindi siya mabasa. At sa pag-uusap nga namin ni nanay ay hindi ko napigilang maiyak dahil sa kwento ng kanyang buhay. Hindi ako dumadaing ang hinihingi ko sa Diyos. Lakas ng katawan. Linaw ng mata at linaw ng isipan. Guys, kumusta kayong lahat? Muli po nagbabalik ang inyong lingkod, Marcos TV. At ngayong araw po ay may mission kami ng team. Kasama ko si JM tsaka si Rans. Pupunta po tayo ngayon ng San Pablo, Laguna. Kasi meron po tayong kinakailangang bisitahin doon na inilalapit po sa atin. Ngayon, base po sa nakita ko sa picture niya, siya po ay nakatira sa isang napakaliit na tahanan. Sa ngayon talaga hindi namin alam yung exact location kasi hindi kami masyadong familiar sa San Pablo. Pero humingi kami ng contact para meron kaming matatawagan if in case na nandoon na kami at mas madali nating mahanap para hindi na tayo umikot ng umikot paghanap doon sa tutulungan natin ngayong araw. Kaya samahan nyo kami sa magiging biyahe namin papuntang Laguna at sana maging safe yung travel natin, yun lang naman importante. At sana patulungan natin yung pupuntahan natin ngayon. So tara po, kita-kits tayo ngayon sa San Pablo, Laguna. So guys, ngayon nandito na tayo sa Tropical Park and then kinakailangan nating tawagan yung contact natin para malaman natin kung saan tayo. Hello po? Hello po. Sorry po, napatay. Okay lang po. Ma'am, nandito na po kami sa Tropical Park. Sige po. Sa Manyalang Tindahan po. Ano po? Saan po kayo dyan sa Tropical? Sa gate ng Carmel. Sige po. Puntaan lang ko lang po ko dyan. Sige po ma'am, antayin po namin kayo dito. Sige po. Sige po, thank you po. So yun guys, antayin natin si nanay na contact natin dito sa San Pablo. And then siya yung sasama sa atin doon sa location para nang sa ganun ay yung kagaya na sabi ko kanina, hindi na tayo iikot-ikot pa para maghanap, para mabilisan na direkta na tayo dun sa location kung nasaan yung beneficiary na tutulungan natin ngayong araw. Kaya ayun, antayin na natin si nanay, then update kami mamaya kagad sa inyo kapag dumating na siya dito. At dito ngayon makailang minuto lamang na pag-antay namin ay dumating na si nanay na siya namang magsasama sa amin patungo sa kinaroroonan ng ating tutulungan ngayong araw. At heto nga't hindi na rin kami nagsayang ng oras, nagbiyahe na rin kaagad kami at hindi namang kalayuan ay narating na rin namin agad ang mismong lugar. Pero guys, dito na kami. Papasok tong area, ito location papasok. Medyo ano siya, mapuno. Check natin yung status dito para malaman natin. At dito ngay may ilang metro din ang nilakad namin. Masaya naman kami sa paglalakad namin ng mga oras nito kasi nga nararamdaman din namin yung simoy ng hangin. Presko dito na yun. Sa area na to. Sa paglalakad-lakad nga namin na ito patungo sa aming pupuntahan ay nagmamasi din ako sa gilid dahil tila wala ako nakikitang masyadong tindahan na iniisip ko na paano na lang yung pupuntahan namin dito na tao tuwing siya ay bibili. So dito na tayo. Ay grabe. Grabe yung pangalan ni nanay guys oh.
Kaya tayo tinutukoy nila, Nay. Magandang araw ho. Magandang araw po Anong pangalan niyo po, Nay? Minerva Panganiban. Ay, si Nanay Minerva, Nanay. Ako po si Marcos. Nice to meet you po, Nanay. Ano pong ginagawa niyo ngayon? Ay magluluto po ng tanghalian namin ng aking anak na PWD na hindi rin nakakalakad. Ay, gano'n. Magluluto ka ng tanghali. Anong ginagamit po pamparikit, Nay? Uyo. Yung Sa nyog? Sa niyog. Ayun nga. Ah, okay. Hindi pa ako makadikit. Nay, okay lang po bang sa ngayon? Abalahin muna kita. Sige. Okay ba yon? Pwede ba? Grabe yung tahanan mo, Nay, no? Ikaw lang na mag-isa nakatira dito. May kasama ka? Wala po. Mag-isa ka lang? Nay, gusto ko pasok tayo sa loob ng bahay mo. Okay lang ba? Okay. At dito nga'y bumungad na sa aming harapan ang tahanan ni Nanay na makikita natin sa video na ito na talagang halos sira-sira na ang nagsisilbi niyang bubong. At sa tingin ko isang bagyo na lang ang daraan ay maaari na itong matumba anumang oras. Ay, Nakabenta grabe. akong dalawa. Bahay ni Nanay. Ito yung hanap buhay mo? Paggagawa ng walis? Mag-isang gana 35. 35 pesos ang benta mo? 35. Hindi Ay, balik kung ang lala, araw-araw ay minsan-minsan lang. Grabe naman tong tirahan mo, Nay. Pag kulang ay nautang pa ako. Paano ka nakakatulog dito? Sanay naman ako matulog ng ganyan. Ay, Nung grabe. dinding, na Opo ako, isa. Nay, ha? Oh, sige. Ay, grabe. Ano ito, Nay? Saan ka natutulog dito? Dini sa Ay, loob. itong inuupuan natin. Ay, silya, oh. Ayan. Ay. Oh, ayan. Diyan. Grabe Oh, sige pa. Paano ka, Nanay, dito nakakagalaw-galaw ng maayos? Kasi ito may silyang dalawa. Ay di PWD nga yung aking isang anak. Sinunog. Pati damit ko. Sinunog ng anak mo yung mga damit mo. Yung may sakit, oo. Sa pag-iisip, sinunog niya lahat. Yung sinunog ang iba, yung naisalba ko, yung dinala ko doon sa aking anak na ako'y tumira, ay ayun ang pinagbibihisan ko. Ayun naman nung pang 2021, ko pinagamot. Okay. Grabe, Nay. Ganito na yung sitwasyon Ilang mo. taon na May silang anak ka may pang sakit? 18. 18 na. 18 Isipin mo, Nay, nasa ganitong sitwasyon ka na, tapos may anak ka pang PWD. Dalawa. Iba lang ako, Nay. Matanong ko lang po sa'yo. Nasaan ang asawa mo? Patay na. Mga Nung ilang taon na po? Nung pang 1986. Namatay. Ang tagal na. Ang tagal na nga. Matagal na kayong balo. Nung mamatay yon, ako na lahat ang umako ng lahat. Ayun, nagtatabas ako. Basta lahat. Nay. Yung pagkain namin. Sa ano na yon, sa tagal ng panahon na ikay balo, hindi ka na nakaisip mag-asawa ulit? Nag-asawa naman ako. Kasi maglalasing naman. Di, Okay. Ikaw pala, Nanay, ay umibig ulit. Ha? ay ilang taon lang naman yun. Kasi maglalasing siya. Lalo namang ako'y mahihirap. Hindi ko pwedeng iwanan ng aking anak at sumama ako sa kanya. Tama naman. Oo. Mamaya, palayasin niya ako. Saan ako pupunta? Di siyempre sa anak ko rin. Oo. Kaya mas pinili mong Pinili ko na lang ang... sa anak. Oo. Pinili ko yun. Nay, parang ganda-ganda mo lalo nung dalaga ka. Kasi ngayon, maganda ka. Lalo siguro nung ikaw ay... Sa ang pagaganday, ay hindi na nga ako magkanda ugaga. Nay, matanong ko lang, maiba po ako. Ilan po ang naging anak ninyo, naging supling ninyo ng asawa mo? 10 yung buhay. Alang dami! Ilan na yung patay, yung may anak akong nabarel. Tapos ay isang aksidente, nahulog sa sasakyan. Nawala na din. 4 na yung patay. Isa ay nahulog sa sasakyan, yung isa ay bata pa nang mamatay. 1 buwan, yung asawa ko ay nabarel. Ay yung isa kong anak ay pinatay din. Yung isa kong anak ay pinatay din. Ala, bakit may mga ganyan kayong case na? Ba't ganun ang ginagawa? Na ang lahat ng gastos doon, hindi naman ako tinulungan ng mga anak ko. Akin pa rin. Pero Nay, bakit ganun? Bakit? Ewan, hanggang ngayon may utang pa nga ako sa punerarya, 2 punerarya. Pag ako'y sinisingil pinapakita ko na lang ang bahay ko, paano ko makakabayad ka ako sa inyo? Oo, siya ano.
Hanggang sa ngayon, nagbabayad ng utang dahil sa pinatay yung kanyang mga anak. Grabe naman. Nay, nung nagkataon, walang anak mo na tumulong sa iyo man lang? Ay, yung bunso ko, siya nagbibigay-bigay sa akin. Na pagbalambigan. Hindi po, nung panahon na mayroon kang ibinuburo na anak, wala bang tumulong sa iyo sa mga gastusin? Wala naman eh. Kaya nung ako'y lagi nagkakasakit, alam ni Delia yun. Sabi ko, hindi ako makaipon para sa burial ko. Ay, pinagagamot ko nga yung anak kong isa. Sabi ko, kung ako'y mamamatay at gana rin bahay, ayaw kung ako'y dadalhin sa kahit kaninong bahay ng mga anak ko, iburol na lang nila ako doon. Magawa sila ng habong. Ayoko may maiwang utang sa kanila kasi nung namatay nga yung mga kapatid nila, hanggang ngayon may utang pa ako. Nung sinanay, Nay, huwag mo muna isipin na kayo mawawala, ha? Ay, lagi kong hinihingi sa Panginoon Diyos. Ako na may hindi natatakot na ako'y kuhanin. Kaya lang, huwag muna ngayon. Mag-80 pa ako sa April eh. Ibig sabihin, 79 na kayo ngayon? Sa madaling salita? Wow! Mag-80 na ako sa April. Sabi ko, kung talaga namang ako'y kailangan na, ay sabi ko, ay nakahanda naman ako. Pero huwag mo na sa panahong ito. Kasi pag ako'y namatay, may iwan ko yung aking anak na hindi nakakalakad. Nay. Ay yung isa, ay ayun, nakakapag-alaga ng bata. Pero kailangan lang ay laging may gamot. Nay, matanong ko lang po sa iyo, maiba ako. Sa 4 na nawala mong anak, sa madaling salita, may 6 ka pang natitirang anak. Aba, Tama ba ako? 10 pa silang buhay. Ay, di ibig sabihin, Nay. Ang ibig mong sabihin, 14 sila lahat. 10 pa silang buhay. 10 pang natitirang buhay, 14 naging anak mo. Yung aking isang anak na walang anak, eh, hindi naman ako tinutulungan. Grabe, ang dami pa pala nila, Nay. Ang akala ko, Kahit nagbibili ng baka, gaganyan pa yan, ganyan. Aabutan ako 50 pesos. Sabi ko, ano yan? Pambili ng kape. Nay, akala ko sa sinasabi mo, 10 ang naging anak mo, then nawala ang 4, may 6 ka pang natitira. So ngayon 10 pala, ang 10 pang natitira, 4 yung nawala. Di sa madaling salita, 14 ang anak mo. Nay, sa 10, ang dami pa nila, Nay, na pwede magtulong-tulong para Ay, matulungan sabi ka nga man nila, lang. kahit linggo-linggo'y tigi 100, ay wala, hindi ko naman sila maobliga na ako'y tulungan. Kung may kusang nag-aabot, ay di tinatanggap ko. Kung wala naman, ay Nay, yung 10 ninyong anak, lahat ba sila may asawa na? 2 ang wala at yung PWD. 2 ang wala. Nay, sa madaling salita, yung 2 may trabaho sila? Wala nga ay. Lalaki ba sila, babae? Tatatlo ang aking babae. So yung natitirang 2 walang asawa, babae po ba o lalaki? Ay, PWD yung walang asawa. Hindi, yung 2, sabi niyo po may 2 pa. Ayun ang 2 walang asawa. Isang PWD, isang... 2 ang PWD ko. Grabe naman ang inan niyo, Nay. Sinapit niyo sa mga anak niyo pala. Bago may asawa na sila, yung isa walang anak. Ay yung isa, ang anak ay 3, balo na rin. Ito, ang anak ay 10, yan. Balo na rin. Kaya sabi ko, baka kaya ganun ay hindi ako matulungan. Ay dahil wala na rin siyang asawa. Ang tumutulong sa akin dito, yung aking apo, yung dinaanan niyo Opo, doon. Nay. Pero, Nay, may tatanong po ako sa iyo. Nay, saan po nanggagaling yung araw-araw na pangkonsumo mo sa pagkain mo? Saan po nanggagaling, Nay? Ay di, nagkayos ako na wala. Saka nitong Pasko, madami nagbigay. Kabubukas ko pa nga laang nung isang bag na bigas na 5 kilo. Yun, sinaling ko doon. Iyon na ang last namin bigas. Tapos yung aking apo na galing dito kahapon, ay lagi nagdadala ng bigas. Galing sa Yambu naman. Sila ang tumulong sa akin para maglinis diyan. Masakit nga rin aking ganari. Are, 2. Are. Nay, sa madali po bang salita, Nay, kayo po ba may nagbibigay sa iyo linggo-linggo man lang or buwan-buwan sa mga anak mo ng financial kagaya ng isang 25 kilos man lang na bigas or wala po, Nay? Pag Ibig sabihin, Nay, sa madaling salita, sariling sikap mo yung pinagkakain sarili mo? talaga. Nung nagkasakit ako, 10 araw. Ang kaya namin maghapon ay magsasaing ako sa hapon. Tapos, di may bahaw yon. Yung bahaw, aalsin ko yung malambot. Ititira ko yon. At ayun tutong lulugawin ko para almusal namin. At ayung malambot, tatanghaliay namin.
Grabe naman yun. Ninawa ko sa inyo kasi sa edad niyo po na ganito, mag-80 na kayo. Kaya ganun, Nasa sakripisyo pa kayo na nahihirapan ako. ganito. May sakit ka bang nararamdaman ay? Magaling na ako. Nagkaano ako sa baga nung isang perantong taon, nagdaan nung isang taon. Kasi nga ako nga lahat, magaling na ako ngayon. Nagpagamot ako ng 6 na buwan. Grabe. So, Nay, sa nakikita ko po dito sa tahanan mo, sa sitwasyon mo, naniilaw, wala ka, bubong na isang bagyo na lang babagsak na to. Pag nung, Baka nung nga hindi bagyo kahit isang malakas na ulan lang at hangin konti, babagsak na tong bahay. Dati, kahit bumagyo, kahit gaya ng bahay namin, hindi pa naman niyang ganyan siran-siran. Hindi ako naalis dito talaga nang nabagyo. Grabe. Nung isang bumagyo, 3 kaming nakulong sa loob ng bahay. Hindi ako umalis kasi maiiwan ko yung hindi nakakalakad eh. Kung ako lang ang tatakbo tsaka yung aking isang apo, may iwan siya. Siya ang mamamatay. Kaya sinamahan mo na lang. Tinamahan na lang namin. Tapos na sumunod ng bagyo, yung tisoy ata yun. Doon yan bumagsak na nakulong kami sa bahay. Kaming dalawa nung anak kong PWD hindi nakakalakad. Kaming dalawa lang. Tapos ginawa iyan nung aking anak, hindi naman natapos. Ay bagyo ng bagyo. At saka kaya nasira ang bubong. Di yung PWD kong anak ay hindi kami makapunta dito. At ako'y inaaway, sinasabunutan. Ay, ginaganon ka po na sa edad mong ganyan. Kasi hindi naman niya alam yung ginagawa niya ay. Oo. Kasi siya nga may problema sa pag-iisip. Yun na nga, sinunog nga yung 2 silya, wala kaming upuan. Yung damit, nabasag ang pinggan. Kaya yung natitira kong pinggan na maayos, dinala ko na doon sa anak ko. Tapos nung siya naipagamot ko na, bumalik ako dito. Dito, anong pinipingganan mo? May pinggan, may tea. Ito? Ayan. Mga may tea. Bakit tinatakpan mo na lang siya ng plastic para hindi madumihan? Ano na lang? Para nadudumihan siya eh. Wala man akong tao ba ng pinggan na maayos. Guys, grabe yung sitwasyon niya, guys. Tingnan niyo naman, tatakpan niya na lang ng plastic para lang yung mga plato niya at baso. Ang inuman namin ng kape, binasag niya, ay pinapaltok sa kami kumpleto noon sa gamit. Meron akong lamesang bilog, meron akong tao ba ng pinggan na may taklob. Kasi binasag nung aking anak may jug. Binasag Grabe nila. na. Ibig sabihin na pati itong upuan na to kaya mo siya tinatakpan ng plastic para hindi rin madumihan pagtutulog mo kahit paano. Dito, oo. At saka natulo, ayan. May butas pa dito sa harap mo. Ayan pa, Paano ka dito, Nay? May natulo aray naman. na nga, may taklob na ganare. Hindi, paano pag matutulog ka tapos umuulan? Di, nakatakalob. hindi na ako nagkukumot. Sabi, Anong tinataklob mo, Nay? aring Itong plastic? plastic ng Toyota. Ibalot ng pyesa ng Toyota. Nagtatrabaho doon yung aking apo. Madami. Yun, yung daming Grabe uuwi na naman ganyan, no? Kapag ka umuulan daw, guys, siyempre si nanay, nasa tapat niya, wala siyang mamipiston sigurong iba. Halos lahat naman may butas ito, tinatakpan ko ng plastic. Halos lahat naman kasi may butas yung bubong niya, walang pipistuhan. So dito sa kinatatayuan ni nanay, Wala. since may butas na ako dito nakikita ng tapat na tapat dito, ang ginagawa daw ni nanay, magtatalokbong na lang siya nitong plastic para hindi siya mabasa. Ayan pa, Grabe naman. Kaya may takalob yung mga plastic Nay, sa totoo lang, pasensya na sa mga anak mo ha, pero bilang isang anak, masakit para sa isang anak na makita ang isang nanay na nasa ganitong sitwasyon, Nay. Kung ako siguro magkakaiba naman ng tao, pero kung ako nasa ganitong sitwasyon yung nanay ko, gagawa ako ng paraan, guys. Kahit may pamilya ako, dodoble-doblehin ko yung sikap ko para matulungan ko yung nanay ko. Walang magagawa. Ganun ang pag-iisip nila eh. Grabe, Nay. Hindi ako papayag na yung magulang ko. Alam mo yun, darating sa punto na kukunin ni God na nasa sitwasyon pa rin siya na ganito. Kahit pa paano naman, may alis ko man lang siya sa ganitong sitwasyon. O mabantayan man lang. Diba? At least, wag lang sa ganito. Grabe naman. Lala naman dito, guys. Alam ko, naintindihan ko naman yung part ng mga anak mo, Nay, na kulang sila sa buhay. Pero nasa tao po kasi yun, Nay. Kung doble-doble sikap ang gagawin mo. May anak sa abroad. Yung isa mong anak? Ayan. Anak mo yun? May anak siya sa abroad? Oo. Bakit gano'n? Hindi ka man lang mailapit.
Pag nung umuwi dito, wala namang ibinigay sa akin kundi kape. Yung tinitimplang kape, isang t-shirt na, isang blouse na pula, isang jacket, chocolate. Tapos, lagi silang nag-iinom doon. Nay, ang kailangan mo na hindi po yun sana. Ang kailangan mo sana kahit maliit lang na kubo basta maayos. Di ba, Nay? Hindi Meron kailangan na ganito kalaki, hindi kailangan ito ipaayos mo ganito kalaki. Yung maliit lang kahit kubo. Basta nasa Wala maayos kang tulugan. Wala akong pampalagari ng niyog. Yung isang puno doon ng niyog, ay hiningi ko na sa may-ari. Kasi alagaan ko ito humingi ako ng isang puno ng niyog. Kasi ang pambayad Grabe naman. sa lagari. Pasensya ka na ha. Kasi ako'y masayahin kahit may problema. Ayos lang po yun, Nay. Yun na lang po yung ano natin sa sarili natin, Nay. Lagi Yung maging masaya pa rin tayo kahit na punong-puno tayo ng problema. Sa ngayon po, Nay, kayo ba nadatnang ko kayo? Magsasaing pa lang yata kayo. May pang-ulam na ba sana kayo? Wala pa, hihingi pa ako ng gulay doon sa anak kong biniling ko kay Delian pakainin yung aking isang anak. Yun nga PWD hindi nakakalakad. Sabi ko ipakainin, magugulay ng gabi, ng lain. Opo, Nay. Nay, ikaw po ba, Pinapakain. masasabi ko bang ikaw ay may tampo sa iyong mga anak? Sa sitwasyon mo Wala ganito? naman. Kasi, Nay, alam ko bilang ina, ginawa mo lahat para sa kanila nung sila'y bata pa, nung sila'y baby pa. Sa dami ba naman nila na yun, itinaguyod mo ng mag-isa kung kailan inabot na nawala si tatay. Tapos ngayon, Yung panganay kong anak, hindi pa na ipagbabalo ko sa kanilang ama, nag-asawa na. ay ganun. Nay, ang lit-lit na nga ng katawan mo, trabaho mo pa lahat. Ay oo, nagsisibak ako ng kahoy, nangangahoy, nagtatabas diyan. Ay kakatapos ko lang, kaya ngayon lang ako magsasaing Nay, anong gusto mong sabihin sa mga anak mo kung sakali mapanood ka nila? Huwag ka po mahihiya. Kayo po ang may karapatan magsalita. Wala akong masasabi sa kanila. Sabihin niyo, huwag kayong mahihiya na Huwag kayong kung ano yung nararamdaman mo gusto mong sabihin sa kanila, sabihin niyo po. Baka naman hindi lang kayo nagkakausap-usap ng masinsinan, kaya hindi nila alam na may ganito palang nararamdaman sa atin si mama. Baka kailangan nating kumilos para sa kanya. Baka sakali maisipan nila, Nay. Dahil kung yun ay naiisip nila noong pa, hindi na dapat lumabot sa sitwasyon na ganito. Kailangan ko pa bagang magsabi ng aking nararamdaman. Sadyang ako hindi nagsasalita sa mga anak ko. Kung hindi sila nagbibigay, hindi naman ako nahingi. Hindi ako nadaing na katulad ng ibang inang inuobliga ang magulang para lang ang mga anak, para lang sila bigyan, magagalit sa mga anak para lang magbigay. Ako ay hindi. Si nanay, naunawaan ko dun sa part niya na sa pagiging ina na ayaw siguro makaabala. Ayaw may masabi yung mga asa-asawa ng mga anak niya. Tama ba ako, Nay? Kaya ayaw mong makaabala sa kanila. Ayaw mong may masabi sa iyo yung mga asawa ng anak mo. Kaya hindi ka humihingi, hindi ka nagsasalita. Kasi yung anak kong babae, wala naman trabaho. Siyempre, kung hihingi ako sa kanya, saan ba manggagaling yun? Di siyempre sa asawa niya. Opo, Nay, tama naman. Pero, Nay, minsan kasi yung mga tao, akala nila sa pagiging tahimik natin at hindi tayo nagrereklamo, akala nila okay sa atin yung nangyayari. Kaya minsan kailangan nating ipaalala sa kanila na nahihirapan ako. Hindi, Di ba? hindi ako dumadaing kahit sa Diyos. Hindi ako dumadaing ang hinihingi ko sa Diyos. Lakas ng katawan. Linaw ng mata at linaw ng isipan. Para kung ako'y tumanda, hindi na ayaw ko silang pahirapan na kung ako'y magkakasakit, iaalagaan pa nila ako. Kasi ako'y may magulang noon na ako'y may kapatid na ayaw nilang alagaan si inay. Dalawa sila. Ako ang nag-alaga sa magulang ko. Ayaw kong gawin yun sa kanila. Kung hiniling ko kay Lord na kung ako'y mamamatay, ay ngayon na. Wag yung ako'y lalagay na ako'y aalagaan kung ilang taon, kung ilang buwan. Hindi naman ako natatakot na ako'y mamatay. Kaya lang wag muna ngayon. Kasi nga yung dalawang anak kong PWD, kawawa naman doon sa mga kapatid. Kung ngayon nga lang nabuhay ako,
Hindi sila tinutulungan eh, kasi pa kaya kung ako'y mamatay. Grabe yung bait ni nanay na magulang, ano. Sobrang bait niyo po, nanay, na ina. Wala pa ako sa inyo masabi, nay. Kaya hinihiling ko sa Diyos pag ako'y patatandain. Yung ako'y malakas pa, yung ako'y pakikinabangan pa nila. At kung wala nang pakinabang sa akin, hinihiling kong ako'y mamatay na. Grabe. Naluluha ako kay nanay. Ayaw kong sila'y mag-alaga sa akin, pahirapan. Naranasan ko kasi yan sa magulang ko. Ako nag-alaga sa magulang ko. 2 kapatid ko ang ayaw magbantay. 2 babae. Sabi ko, baka gusto naman ninyong mag-alaga kay inay. Kahit isang araw at isang gabi lang. Like, ikaw na ate at ikaw naman ang malapit. Ganon din yung aking isang kapatid. Nung sila nagkasakit, 3 taon siya lang inalagaan ng kanilang anak. Kamamatay lang ng kapatid ko nitong December 14, yung ayaw mag-alaga sa ina ko. Anay, alam nyo ba ang masakit para sa akin? Yung ikaw, inalagaan mo yung nanay mo. Pero sa iyo, hindi magawa ng anak mo. Eh, hindi ko nga, Ayun yung masakit na isipin na ikaw. at laging iniisip ko, paano ko makakaipon ng pamburyel ko? Eh, samantalang ang pension ko'y ginagastos ko sa pagpapacheck up doon sa aking anak, pambayad sa utang. Gusto ko kung ako'y mamamatay, may pamburyel ako na ako'y walang maiiwang utang. Dahil namatay yung 2 kong anak, hanggang ngayon may utang pa ako. Ayaw kong mangyari yun sa kanila. Ayaw ko rin paalaga sa kanila. Ayaw ko silang pahirapan. Kaya hindi ako dumadaig sa Diyos na ako'y nahihirapan. Laging hinihingi ko yung lakas ng katawan. Kasi kung dumaing ako sa Diyos, maawa na sa akin si Lord. Kunin na niya ako. Paano naman yung 2 anak ko? Kahit na sinanay na sa sitwasyon na ganito, na sa kalagayan na ganito, ang iniisip niya pa rin ay yung ano niya, yung mga anak niya na may kapansanan. Kaya na isa nakikita ko po sa iyo, kung dumating man po yung time ninyo na sana wag naman nga ngayon dahil kawawa yung mga anak niyo, eh nakikita kong katanggap-tanggap kayo kay God. No, nay, kasi kayo po ay napakabuting ina. Sinong nanay ang nahihirapan na pero mas gugustuhin hindi dumaing sa anak? Wag lang sila magastusan, wag lang sila maabala. Silong nanay ang gagawa ng ganun kundi yung nanay na may mabuting kalooban? At sinong nanay ang gugustuhin na kahit nasa ganitong sitwasyon na hihirapan, titiisin para lang wag munang maiwan yung may kapansanan na anak? Si nanay yun. Kaya, nay, ako po ay saludo sa iyo bilang isang mabuting ina sa iyong mga anak. Salamat. No, ang hinihiling ko lang sana na bigyan ka pa ng mahabang buhay ni God at malakas sa pangatawan pa. Ay, hindi At sabi mo nanginginig. nga, ang number 1 puhunan natin ay ang ating mga mata na ginagamit mo ngayon sa Pero aring aki isang mata eh, sabi may katarata pero ako buhat ng ano. Nakita ko nga na medyo may puti yung Hindi pa ako itim ng ano hindi mo. pa ako nakakaranas magsalamin. Okay. Hindi Maganda pa. talaga. Si nanay nagpatunay na kapag ka nagsalamin daw kasi minsan lalong naapektuhan yung mata natin. Hindi pa ako nagpapasalamin hanggang ngayon. Ang hindi ko lang mabasa yung maliliit na Yung letra. sobra na talagang Oo, yung liit. sobra liit. Pero hindi naman lumabo ng sobra yung mata mo. Kasi nga na ano nakikita mo sa akin, kung malinaw pa ang mata mo. Ikaw, hindi. Ikaw. Kala ko sasabihin natin, ikaw ang pangit mo. Hindi, ikaw. Dito, Kahit saan kita makita, makikilala pa makikilala kita. mo na ako. Sige na, anong pangalan ko ulit? Marco. Ayan. Nice. Sa ngayon, dahil ang team ko ay napunta po dito sa lugar ninyo, ako po ay gusto kong magbigay sa iyo ng konting cash. Nako, huwag na. Hindi po, Nay. Hindi naman ako'y nadaing na ako'y Hindi po, nahingi. Nay. Ito po ay hindi kayo nagdumadaing pero si God yung gumawa ng paraan para kayo ay mabigyan. No, Nay, kasi sabi ni God siguro hindi ka sa akin dumadaing, so ako na Hindi lang naman kikilos talaga ako- para Hindi naman talaga ako dumadaing kay Lord na Lord. Ako'y nahihirapan na ganun-ganun. Ayoko dahil baka mamaya kuhanin na niya ako. Paano yung 2 kong anak, yung iba na may pamilya, mabubuhay na sarili. Dahil nung yung anak kong isa, na yung isa nung may nung sinira ito, binugbog yun ng 2 kapatid. grabe naman.
Kahit ako sinasaktan nun, sinabunutan ako nun na ako iginanyan. Bulboculated ko dito. Ayos naman. Nay, Hindi sa naman totoo lang ako ayaw kong tanungin pa sa'yo kung ano nangyari sa mga anak mo na sinabi mong pinatay kasi baka masakit yun. Alam ko masakit yun para sa'yo. Kaya hindi ko natatanungin, Nay. Pero ayun lang, nahihiwagaan lang ako bakit umabot sa punto na pare-pares ng naging sanhi ng pagkamatay yung mga anak mo. Oo nga. Wala Parang ko nahihiwagaan bakit pare-pares silang pinatay. yung isa nahulog sa jeep. Yung isa nasaksak. Yung nakasaksak naman doon sa isa, nahuli naman. Kaso nung makalabas siya, napatay din naman ng ibang tao. Tapos yung aking asawa, nabaril yun doon sa peryahan. Yung isa kong anak ay napatay dyan sa nyugan ng mga... Grabe. Hayaan nyo na, Nay. Huwag na natin sigurong pag-usapan yan kasi alam ko sa isang nanay, pag bumalik sa alaala mo ganyan, masakit yan syempre. Siyempre naiyak din ako sa gabi kasi naaawa ako sa kanila. Sa kanila ako naawa, hindi sa akin sarili. Kasi namatay sila ng ganun-ganun lang. Tama, Nay. O, hayaan mo, Nay. Buka mo yung palad mo, Nay. Hindi, Nay. Tanggapin mo ito, Nay. Kasi bigay ko ito para sa iyo. Kay God to galing, Nay. Bibigay ko lang sa iyo. Pinaadaan lang sa amin. Hawakan mo isa. Dalawa. Ang dami naman. Tatlo. Apat. Gamitin mo muna yun, 4,000 na yan, ha? Para Ang ikaw dami ay may naman. pambili. Okay lang po yan, eh. Kunti lang po yan. Kumpara sa kayo? kayang ibigay pa ni God sa atin. Kung kayo, di pa rin nabili din kayo ng pagkain. Okay lang po, Nay. Mayroon pa naman kami dito. Panggastos ninyo. Huwag mo po kami isipin. Pag ako'y binibigyan ng ganyan ng mga anak ko, hindi ko agad tinatanggap. Tinatanong ko kung kayo ay meron, paano kayo. Nung pag sinabi nga, hindi ko na lang kinukuha. Ayoko nang ako'y tatanggap ng hindi ko naman alam kung ano naman mangyayari sa kanila. Tulad niya, binigay mo rin, ba mamaya wala kayong paggastos. Para si nanay yung nanay ko, ganyan din nanay ko. Magtatanong yun kapag kami bibigay ako eh. Kayo, baka wala kayong panggastos, ganyan. Kaya ganyan. Tapos kung halimbawa saan ang galing, bakit ka may pera, saan galing? Siyempre, kailangan malaman din natin kasi baka mamaya para lang matuto Dahil, tayo, yun gumawa na nga. pala ng Kaya hindi maganda yung anak kaya natin. ako hindi nadaing sa mga anak ko kasi baka mamaya sa kadadaing ko maisipan namang Gumawa ng magnakaw. hindi Ayun, maganda. ganun. May maibigay lang sa akin. Bigay lang. Tama naman, may point ka din eh. Pero ayoko sana ng ganun. ito, sa vlog na to, ito yung maging daan para mas maging malapit po kayo sa nanay nyo, sa mga anak ni nanay. Ako po wala akong karapatan para kayo ay husgahan bilang anak dahil di ko alam yung mga pinagdadaanan nyo rin sa buhay. Pero sa purpose po ng vlog na to, sana kung mapanood po ninyo, sana mas malimit yung bisitahin si nanay, laanan nyo ng oras kasi marirealize natin ang isang bagay kapag wala na sa atin. Kahit naman ako'y nagkakasakit yung mga anak ko sa malapit, di naman napunta sa akin. Kahit may sakit ka na, hindi nabisita dito? Ilang beses na ako nagkasakit pero hindi ako nagpapagamot. Kay Lord ako nagpapagamot. Di ba si Lord ay Oo manggagamot? naman po, si Lord ang pinakamapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin yung... Sa kanya ako lahat. nagpapagamot. Malimit ako magkasakit. Grabe si nanay, yung faith ni Pero nanay kay kahit God, isa, hindi ako tinatanong ng anak kong panganay, Inay, magpa-ospital na kayo. Sabi ko, Anla, pag ako'y nagpa-ospital, anong ibibigay kong panggastos sa mag-aalaga sa akin? Yun pa rin ang iniisip ko, wala akong ibibigay. Hindi naman niya sinabing, ako na ang bahala, ganun. Ayoko ka akong magpa-ospital. Kung ako'y mamamatay, kahit ako'y ipasok niyo sa ospital, mamamatay ako. Kung ako na may gagaling, Kahit dito nasa na bahay lang gagaling Oo, ka. nagaling sa bahay. Grabe yung faith ni nanay kay God. Hindi ako, ilang beses na ako nagkasakit. Grabe na, kasi kay Lord lang kayo nagpipray. Din sa Tapos kanya. gumagaling kayo. Grabe, palapakan natin si Lord. Sa kanya, Palapakan natin, napakagaling ni Lord. Ari napulot lang nung aking anak na yung may pasambata, yung PWD. Napulot niya yan. Napulot niya sa basurahan, nahubad. Pumarito ako isang umaga, nakalagay sa halamanan. Ari, putol. Sabi ko, Mel, wag mo na itong sunugin. Yun yung may sakit siya wag mo na itong sunugin kasi magbe-birthday ako sa April 1. Regalo mo na ako sa akin. Sabi, oo daw.
primero doon sa halaman ko inilagay. Nung nagkapera, sabi ko kay Jackie, yung na doon, Jackie, ibili mo ng damit kasi hubad eh. Ibili mo naman ng Grabe ang kasama ni nanay dito, Santo Niño. Kasama niya sa pagtulong. Ayan, hindi ko pa naibili ngayon kasi wala nga akong, may pera akong naipon kasi pinaano ko ng pampacheck up ng aking hindi ko siya naipagpabili ng bagong damit, 2 taon na, 1 taon ngayon lang taong nagdaan, hindi ko naipagbili ng bagong damit. Oh, sige na, kaya ngayon may pera ka na, pwede ka na bumili ng damit niya. Ay, bibili ko na siya. Nice. Pero ang At saka importante din kandila. na ibili ka ng makakain mo, ha? Huwag mong pabayaan na ikaw po ay magugutuman at saka huwag mo nang gagawin na nandito na kami. Gawin yung patitotong ay ilulugawin niyo sa umaga. Oo, totoo yan. Kunin na ako ni Lord kung ako'y nagsisinungaling. Opo, Nay. Sige po, Nay. Basta sa ngayon ay nakabisita kami sa'yo dito. Sana marami pang pagkakataon na makapunta kami sa'yo dito at makapagdala kami ng blessing sa'yo galing kay God. Nanay, na pinadadaan lang sa amin. Maraming salamat sa inyo. Wala po ako naman, Nay. Kayo lang ang kauna-unahan nagparito na ganyan yung aming barangay nung ako hihingi ng tulong noon. Huwag na daw ako pumunta kay Governor at ako daw ay hindi matutulungan at lagi daw nasa lipa at pumutok yung bulkan. Pero nagbigay naman siya ng 10 kahoy. Ayan, yung 10 kahoy na gis. Kukulamber. Oo, 10 at saka isang kahon na relief goods yung may laman 5 At least kilong nagbigay bigas. siya sa inyo. Nag-5 kilong bigas. Ayun, ang binigay Kahit sa na akin. sinabing hindi ka matutulungan noon, eh natulungan ka naman. Nabigyan niya ako. Ay buhat naman noon, yung aking isang anak, nagbigay naman ng yero. Ay paano naman maiibubong niyo? Walang kahoy. Kaya mo, Nay. Ganito. Alam ko naman, yung faith mo kay God ay sobra-sobra. Kaya pag-pray ngayon, mag-pray tayo kay God na sana ay magkaroon ka naman ng maayos na matutulugan. Hindi naman Wala sana nga yung akong hiling. Ako'y birthday, Pasko, bagong taon. Hindi ako humihiling ng madaming pera. Yun nga, sabi ko, ayoko Lord ng madaming pera. At kasi baka pag ako binigyan mo, hindi ko naman madala. Hinihingi ko lang sa iyo lakas Kalakasan ng ng aking katawan. At kahit bubong laang, yung kahit walang dingding ay magkabahay ako at bago mamatay ay makatira ako sa hindi natulong bahay. Kahit walang dingding. Grabe naman. Hindi ko hinihiling na magkabahay ako ng maganda. Ayoko. Basta may bubong na hindi kami mababasanin ninyo. Sininyo At pala ako kasama ni nanay dito. Ako na ang bahalang magdingding. Ay, yung mga tinahi kong kuha niyan, sako ng bigas. Nay. Kasi gapo ko na. Nay, gusto mo bang ma-meet yung totoong ninyo? Dadaling ko sa'yo dito. Ba, oo naman. Gusto mo? Pati yung nanay niya, si Ninya. May apo din ako ninyong pangalan. Galing dito kahapon. Siyang tumulong sa akin magtabas. Aminin nyo ka na pala dito, hindi ko na nadalhin. Pinapatawa lang kita, Nay. Sige, Nay, ganito na lang ipag-pray mo kung ayaw mo humiling sa kanya ng mga ganung bagay. Pag-pray mo na lang na, Lord, ikaw nang bahala sa akin kung ano yung plano mo. Ano, Nay? Kung ano yung plano mo sa akin, ikaw nang bahala. Ganun na lang. At kung plano talaga ni God, nabigyan ka ng maayos sa tahanan, mangyayari at mangyayari naman yan eh. Di ba? Sige po, Nay. Katulad ng sabi ko, kahit kung ako'y magkakasakit, kahit ako'y dalhin niyo sa ospital, kung ako na may mamamatay din, Mamamatay ka ay pa rin. mamamatay pa rin. Madami nga yaman-yaman, Oo, Nay. Pero namamatay. hindi kaya ng pera nila kasi oras na nila yun. Eh sabi ko, kung talagang kailangan na niya ako at ako'y gagaling, dito na lang sa bahay para wala na kayong problema, ako'y hakakutipan ninyo din eh. Tama, Nay. Pero sana bigyan pa si nanay na mahaba pang buhay. Halika, Nay, dito tayo sa labas mo. Halika dito. Kunin ko tong ilaw. Tara, labas tayo dito eh. Grabe si nanay, guys. Tsaka grabe yung bahay Tingnan niya. mo kung Wala aking talaga. nililinis din eh. Oh. Lahat ba yan, Nay? Nililinisan mo yan? ito, Tara nga, ito, tingnan natin. Ayan, ako ang nangangahoy. oh. Ito, nililinisan daw ito ni Ayun, ay, may nanay. ano pa, oh. Sino nagpausok niyan? Ako, nagising ako ng alas 5, alas 6, ayan. Nagkawit ngayon, kaya ako'y nagsunog, oh. Kaya ako hindi nakapagluto. Ngayon, Nay, naiintindihan ko na kung bakit sa edad mong yan, malakas-lakas pa ang katawan mo dahil sa ginagawa mo. batak ang Sa katawan. ginagawa mo na ito na paglilinis. No, Nay? Kasi na-exercise ka kahit pa paano dito.
Iyan si ang nanay. aking alagaan. Nung nagkaroon ako ng kahoy, nagsibak ako ng kahoy. Nay. Nay, sana pasalamat din ako dun sa nagpatira sa'yo dito. Ano? Nasa 50 taon na kami dito. 50 taon. Yung niyog ay tanim namin yan, yung bagong nabunga. Ayun ang hiningi kong niyog. Sana ipapalagari ko para sa bahay ko. Kaso hindi pa ako nagkapera. Yung aking isang apo nagkasakit. Pinaano ko muna yung pera. Nay, yung pera mo, Nay, huwag mong gagamitin yan sa pambili ng materyales, kahit anong materyales, ha? Gamitin mo pa yan sa pagkain mo, ha? Maraming salamat. Basta malay mo, isang araw, babalik kami dito na may maganda kaming balita para sa bahay mo. Di ba? Sige Ang po, aking libangan ay yung gusto ko kahit pangit ang bahay ko, maganda naman ang harapan. maaliwalas. Oo, tama. Malinis. Alam mo si nanay, mahilig siya magtanim. Kahit ako may nagkakasakit hindi ko pinababayaan yan. Okay, sige po, Nay. Sa ngayon, Nay, kami taga Candelaria, Quezon. Kami pupunta na muna sa ngayon. At At hindi ko na kayo hindi pa ako napakain. okay lang ako Wala isipin. akong pamerienda sa inyo. Okay lang. Huwag niyo na po yung isipin. Basta, hindi ako makangako kung kailan ako babalik, pero sisikapin ko makabalik ulit. Hanay? Maraming Okay, salamat God bless sa po inyo sa iyo, at Nay. sa iyong Sige mga po. kasama. Sige po. Tsaka kay Delia. Delia, maraming salamat. Salamat din kay nanay. Salamat sa Tibebo. Oo, kay Lord tayo mag-thank you kasi siya ang dahilan ng lahat. Siya ang naging daan ng Panginoong Diyos na para mapapunta kayo sa akin.